Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So, ang pag-uusapan natin mga kababayan, itong dalawang senador na nagsabing wala silang kaalam-alam sa nangyari dyan sa budget deliberation. No? Talaga ba? Talagang wala ba silang kaalam-alam, no? Na may mga ginawang amendments dyan sa BICAM. So, mukhang hindi yata sila pumirma sa budget, pero majority win, sabi nga ni Grace po, no? Pumirma naman sila, di naman sila nagreklamo. Ngayon, sila nagrereklamo kasi, mga hindi na pagbigyan. Ika nga ni Bato, sa isang balita sa Politiko, hindi kami napagbigyan. Ang tanong, bakit kayo pagbibigyan? Kung alam naman namin na ano lang naman yung hihilingin ninyo. Sa palagay ninyo, ano ang hihilingin nitong si Bato at yung mga minions ng Duterte? Ipakita ko lang sa inyo, pero hindi po ito yung senator na topic natin, kundi si Mig Zubiri at si Amy Marcos na nagsabing wala silang kaalam-alam. Ayan, kaya nga wala silang alam. Yan ang sinasabi natin, no? At the same time, si PBBM inuuto na naman ng kanyang ate, no? Pero ipakita ko lang sa inyo yung isang article diyan sa Politico. Ito po yung sabi ni Bato. Hindi kami napagbigyan. Ronald De La Rosa dismayed by BICAM changes to 2025 budget. Ano ba ang nirereklamo nitong si Bato? Meron daw siya ditong sinasabi na yung budget cuts kanino? Kay Sara Pusit. At yung sa AFP po daw binawasan ng 10,000 at yung AKAP pinondohan. So yung po, hindi daw sila pinagbigyan. Pero ano po ang sabi ni Grace po? Yun. All is fair. At ang sabi ni Chis Escudero, hindi perpekto ang batas. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, nagsishare ng kanilang blessings, at ganun din po sa mga nakakasama natin sa ating mga live stream at video premiere. Special shout out to all our OFWs, to the men and women in uniform, sa ating mga frontliners, sa ating mga guro, at muli, tayo po'y lubos na nagpapasalamat sa lahat ng tumutulong, sumusuporta, at sumusubaybay sa ating channel. May God bless us all, may God bless our country, may God bless the Marcos administration and protect it from the forces of evil, mostly from the Dutertes, their minions, and the anti-Marcoses. So, yung kaninang article, pinahapyawan lang natin yon kasi si Bato nagre-reklamo din. At yung iba nagre-reklamo pa sa PhilHealth budget. Bakit walang subsidiya? May mga paliwanag naman dyan, no? Nagpapautulang kayo sa mga senator na ito kasi karamihan na nag-iingay dyan, lalo na si Mr. Clean na authentic puncher ay re-electionist. At ito ring isa na ito na atin ang bayan daw di umano, atin ang bayan na sobrang kupal, nakakampi ng mga dutae na walang iba kundi si Amy Marcos. Dito po sa balita ng Inquirer, 2 senators claim not aware of changes in proposed national budget. Really? Wala man lang nag-inform sa inyo? Wala man lang mga kayong tauhan o mga kamarites dyan sa Senado na, hoy, ang daming amendments, daming pagbabago. Alam nyo ba yun? Ganon? Hindi ba kayo kasali sa BICAM? Ganyan. 2 senators on Monday claimed they weren't made fully aware of some changes made to the proposed national funding for next year despite appeals for an open bicameral conference committee meeting for the 2025 budget bill. Isa nga dyan ay ang inyong ate ng bayan
na sinasabi niya that they were left in the dark in terms of some line items in the proposed funding for next years. Kumbaga, iniwan daw sila sa kadiliman. Talaga? Oo, kasi yung best friend mo di ba? Lagi yan sa kadiliman. Drag her to hell. Pero bunitatapo siya dyan ni Grace po, di ba? Paulit-ulit. Ngayon, nagngangaw-ngaw kayo. Bakit? Eto yan, mamaya sabihin natin. Sabi niya, in a statement, Marcos said it was why she did not sign the BICAM report for the national budget. Mamaya, meron tayong ipapakitang article sa inyo para lang kay Senatora Amy Baba Marcos. I would have prepared to look for papers and documents before speaking and giving a reaction. But unfortunately, we are all left in the dark. Bakit nga kayo nileft sa dark? Really? Diba? O talagang sadyang ayaw nyo lang. Sinasadya nyo na ayaw nyong tignan kasi kayo ay disappointed. Ano ulit ang sabi ni Bato? Hindi kami napagbigyan. Anong sabi ni Amy? Marami kami, nagtaas ng kamay, dagdagan ng budget ni Pusit. 12 yata kami o 11, pero hindi kami pinakinggan. Ano sabi ni Grace po? It is a consensus of the majority. Ano na, Amy? So, sino nagsisinungaling dito? Ako, maniniwala, you guys are left in the dark? Come on, dude. Sa dami ng mga julalays nyo, sa dami ng marites dyan sa Senado, wow, come on. Ano pang sabi niya? There are no details, explanation, or concrete numbers. I only have some data from DSWD that has been vilified, especially PhilHealth. Meron daw siyang data from DSWD na vilified, parang inaalipusta. Diba? The word vilified I don't know kung nagkamali ito, baka verified Pero sabi niya, vilified. Ginawa daw parang to speak or abusively, disparaging. Ha? Diba? Disparaging, parang kulang, ganyan, unpleasant. Ano unpleasant sa DSWD? Yung akap. Diba? Ayaw niya ng akap, mga kababayan. Kasi, Kasi gagamitin daw ng mga congressman, congresswoman pangtapal para daw mabago ang konstitusyon at mag-longer term. Si Pangulong BBM, yung mismong kapatid niya. Ano pa ang sabi niya? In a separate ambush interview, Marcos lamented that her appeal was not heard. Hindi daw siya pinakinggan nila Grace po. Nako. But that's it. It wasn't fulfilled. Then I said, the transparency because we were left in the dark. Lagi na lang left in the dark. And they asked you to sign and all that was there was the total. There was no mention of the projects. We didn't know what was in it. They gave us this total. Talaga? Wala daw mga line items, walang project. Ang galing naman talaga magkwento. Talagang flair for dramatics ang inyong ate baba ng bayan. Mamaya dadagdagan pa natin yung kanyang pakiusap sa kanyang kapatid na Pangulong Bongbong Marcos at sa bandang huli may patutsada siya sa mga nag-amyenda ng budget na yan. Ngayon, puntahan naman natin yung isang senador na nagsasabing hindi rin daw siya na-inform. Sabi niya, how I wish I was informed. Sino po yan? Si Mig Zubiri. Meanwhile, Senator Juan Miguel Zubiri shared Marcos' frustrations, disclosing to reporters that they weren't fully aware of some changes. Talaga naman, sila lang ang hindi aware, no? Silang 11 yata naboboto, no? 12 o 11, mga kababayan. Diba? Pinakita natin sa inyo yan sa isang quote card ng Impact Leadership, mga kababayan, na itong 12 na ito yung boboto, sila po yung boboto na gustong tanggalin bilang Senate President si Chis Escudero at balak nilang ipalit
si Senator Cynthia Villar. Pero nabuking po sila. O tignan nyo to. Nandyan si Amy na siya daw po ang orchestrator, mastermind niyang ganyang kudita sa Senado. At nandun si Mig Zubiri. Oh, tignan ninyo. Oh, silang dalawa. Baka nga silang dalawa dyan. Kayong dalawa ba ang mastermind? Oh, nagtatanong lang ha. Oh, citing an example, Zubiri said he was only made aware of the glaring cuts made to the education sector when they voted for the ratification of the budget on the evening of December 11. I would have abstained or voted not in favor if I knew that the size of the cut in the educational needs of Filipinos would be. Ganun pala yun. Oo, nagkikwento po siya mga kababayan. No? But that's it. I'm just stating the fact. We met in what? Hotel is that? Sheraton. We met in Sheraton to open and they said, it's going to be handled by the technical working group. The news to me is well just met at the end of the last meeting, which was in the Manila Hotel. Aba pa, hotel-hotel pa pala. Pwede namang gawin nyo yan dyan sa loob ng Batasang Pambansa para hindi na kayo nagre-renta pa, di ba? Oh, he then added that they weren't informed about the development made to the budget. Ay, hindi sila na-inform. Mukhang tama yung sabi ni Ate Baba, no? They were left in the dark. Really? Really? Ako po, hindi ako maniwala dyan. It's just a lame excuse para tirahin itong mga nag-ano dyan sa BICAM. Kasi si Zubiri, may lament din ito. May reklamo rin ito eh. Ano yon? Siya kasi yung sponsor sa DOST. Kulang din daw ang budget ng DOST. Hindi na nila magagawa properly yung mga research kasi binawasan din daw sila. Nakakahiya po. Kaya yan, sasabihin niya na lang itong mga to. No? We were not informed there. We were not informed about the developments. How I wish I was informed kasi napaya nga ako the week. No? Really? Diba? O, eto na mga kababayan. Ano ang sabi lang ni Grace po? A budget that went through process. Oh, di ba? May proseso. Amy Baba at Mig Zubiri. Oh, ng mga kuditators. Mga failed kuditators. Ang tawag natin, ha? Amid all these criticisms, Senate Panel on Finance Chair Senator Grace po reiterated, inulit niya po, that the national budget for the next year went through an exhaustive process before it was approved by majority members of both the Senate and the House, working with finite resources. O ibig sabihin ng finite, hanggang doon lang. Hindi po yan forever. To fund infinite needs. Biruin mo nga naman, kulang yung, meron ka lang certain restrictions or budget, may limitation, pero ang popunduhan mo ay walang hangganan. Infinity. Needs is not an easy choice, but what we have reflects the careful decisions made within the constraints we face. We reiterate that the education sector remains a priority as we have increased the budget for students and teachers. So, ayun po yung banat sa kanila. So, ako, di ako naniniwala dyan. You were left in the dark. You are not informed. Leche. Anong klaseng mga senador kayo kung you are not informed to the very important matter, the budget? Di ba? Kung hindi kayo na-inform, find ways for you to be informed. Find ways to be involved yourself if you are really concerned about the budget. O ang problema, ang concern nyo kasi sa budget ay yung mga programa na nilalagyan nyo ng mali siya. Tulad ni Amy Marcos, ang mali siya niya, yung AKAP. And the same thing, dagdagan ng pondo ni Pusit? Wah! Kitang-kita ang bias, di ba mga kababayan? O now, eto. Yung inyong ate, after saying, we were not informed, I was not informed, I was left in the dark. Sige, doon ka na lang sa dark. Para magsama kayo ni Pusit. Mga dark ang pag-iisip. Doon kayo sa Dark Tower. Ano ang sabi niya? Base pa po dyan sa Manila Bulletin. Actually, may statement siya dyan. Ayaw ko nang basahin pa yung statement niya yun. No? Kasi it's all about her. Dito na lang tayo sa Manila Bulletin. Anong sabi niya? Nakikiusap ako. Naku.
Jaime Marcos appeals to PBBM to scrutinize 2025 budget. Oh. Scrutinize mo daw po, Pangulo, together with your team. Yung mga legal team mo dyan sa budget, scrutinize nyo daw po. Nakikiusap siya. Wow! Pag may kailangan siya, kilala niya ang kapatid niya. Pag para sa kanya, kilala niya ang kapatid niya. Ading ko, ayaw kong masira ikaw. Mamaya dito, mababasa natin dito. Senator Jaime appealed to his brother, President Marcos, to scrutinize the proposed 6.352 trillion pesos 2025 General Appropriation Bill before signing it. Quote, nananawagan ako sa aking kapatid, ang ating mahal na Pangulong Bongbong. Kung mahina ang aking boses mag-isa, leche! Madrama! Ngayon nawa ay marinig mo ang sama-samang sumamo ng taong bayan. Ay nako, Senatora Jaime Baba Marcos. Kayo lang, ikaw at yung ilang miyembro ng mga senador, ng mga puro maka Duterte at mga Duterteng unggoy, ang sama-samang nagsusumamo, hindi po ang taong bayan. Huwag mong idamay ang taong bayan sa iyong drama. Tingnan mo, nag-history pa siya, oh. Nung ikaw ay nagsona, nagsabi ka ng mga prioritong dapat unahin. Ngayon, sinusuway ka ng ilang taong akala mong nakakabuti para sa sayo at sa taong bayan. Di ba mga kababayan? Ang lakas magpabiktim, ang lakas humingi ng awa, ang lakas magpapansin, nanunumbat pa sa kanyang kapatid. Anong karapatan mo? Di ba? Sabi ko sa inyo this is on aid of her re-election. Sa lahat po ng sosurvey, wala po si Jaime Baba sa top 12. Alam nyo kung sinong nasa top 12? Si Bongo! Yang inchik na yan, yang tsekwa na yan, wag nyo pong iboto yan, wala pong naipasang batas yan. Puro epal lang yan, inchik pa yan. Walang posisyon yan sa West Philippine Sea. Walang posisyon yan sa Pogo. Kaya pwede ba? Kayo dyan ng mga survey firm, baka naman. Magkano ba? Nagtatanong lang. Oo. Number 4 pa si Bongo sa latest Tangery survey. Really? Kasi ang lakas pong magpe-epal ng gagong inchik na yan. Kaya tandaan nyo, no to Bongo! Sobrang epal. May nagbabalita po sa atin mga kababayan, yung kanyang mga banners, TV ads, nandyan nagkalat, wala pa man din, campaign period, bawal po yon. Pero gustong makasigurado ng tsekwa na mananalo siya. O ayan, tandaan nyo mga kababayan, wala pong posisyon yan sa West Philippine Sea. Pag meron siyang posisyon sa West Philippine Sea, mang-uuto lang yan. Oo. Huwag nyong ibabalik yan kasi tauhan niya ni Duterte. Walang ibang gagawin yan kundi Duterte first before the taong bayan. Nako, ewan ko lang. Ito, balik tayo kay Jaime. Sabi ni Jaime, she made the call amid the budget cuts to various government agencies in the final version of the GAB. Yung DOH daw, decreased by 25.80 billion. Yung DepEd, decreased by 11.57 billion. Tapos daw, pinondahan yung, niretain daw yung AKAP. Pati tapos zero subsidy sa PhilHealth. Ano, Diyos mio. Bakit hindi mo i-explain, Jaime, sa taong bayan, saan pinunta itong mga budget cuts na ito? Yung budget cuts sa PhilHealth, hindi pinondohan ng PhilHealth, zero subsidy, saan pinunta? Ba't di nyo i-explain? Saan pinunta yung 25.80 billion na nawala sa DOH? Saan ipinunta yung almost 12 billion sa DepEd? Ba't hindi nyo ipaliwanag? Bakit puro putol ang kwento ninyo? So, ibig sabihin, gusto nyo lang pamasamain ang BICAM. Tapos magdadrama ka sa kapatid mo? Bakit pinakita mo ba yung ganyan concern nung ang kapatid mo ay binibira ng kampo ng mismo mong kaibigan na si Duterte? Nung binabalahura yung kapatid mo? Di ba? Hindi mo naisip ang kanyang kapakanan, ang kanyang pagkatao, tapos ngayon, kulang-kulang ang kwento ninyo? Ang gusto nyong kwento ay pamasamain ang BICAM. Pero hindi nyo sinasabi kung ano yung other side of the coin. Kulang-kulang ang kwento ninyo Kasi bakit? Ang gusto lang marinig ng tao ay ang negatibo. Lalong-lalo na yung mga taong walang sense, walang object
activity. Ito pa sabi ni Jaime, minabuti ko munang maghanap ng mga papeles at dokumento bago sana magsalita at magbigay ng reaksyon. Ngunit sa kasamaang palad, lahat kami ay ngangapa sa dilim. Ayun na yung kanina. They were left in the dark. Naghahanap daw siya ng mga dokumento. Ang dali-dali naman ang gagawin mo, Jaime. Nasaan ba yung kopya? Diba? Bakit hindi ka manghingi kay Grace po? O sa kakilala mo dyan, diba? Nako, Diyos mio, ang drama talaga mga kababayan. Ano pa ang kinriticize ni Jaime Baba? Yung Department of Public Works and Highways. Kasi daw po ang budget ay 1.1 trillion. Yet has zero budget for flood control. Ayun na naman tayo sa flood control. Diba? Ayan, binabatikos niya ang AKAP. Sabi ko sa inyo kasi kanina, no? Sinasabi niya ang AKAP ay gagamitin ni Martin Romualdez na mismong pinsan niya sa kanyang kandidatura, no, para maging presidente. Political motivation. Marcos asked his brother to focus on the budget and remain that the interference of lawmakers in certain departments and branches is against the law and conscience of the people. Kung against the law pala, magdemanda kayo. Ang tanging may konsensya dito, yung mga gumawa ng BICAM. Biruin mo yung PhilHealth, bibigyan mo ng 74 billion, meron silang reserve na 600 billion. Ayaw gamitin. Ano, Jaime, ang sabi ng PhilHealth? We can still operate in a normal kasi pwede pang ponduhan yun. Pwede kami maglabas ng 105 billion for 2025. Diba? September 2025, they're gonna prepare the budget. They're gonna submit it to the Congress. Pag pinakita nila sa Kongreso that they use their fund properly and their services, di bibigyan ulit sila ng pondo. Diba? Right now, ibig sabihin, gamitin mo yung pondo mo na naka-reserve 600 billion. Ano ang sabi nila? We will operate as normal kasi kaya namang pondohan. We have 105 billion. Kwentado na. Ano, Jaime? Yan ang kulang na sinasabi ninyo. Yung sa AKAP naman, sinasabi ni Bato na, salamat sa politiko kasi may AKAP at AICS. Pero sila, Pero sila, pinakita natin yan, may mga tarpaulin. Si Bongo at siya, yung mga pagmumukha nila nandun. Si Jaime, gamit na gamit ang AICS. Sa AKAP, hindi po yan para sa tambay. Tulong po yan para sa mga nagtatrabaho na kapos ang kita, yung 18,000 and below. Di ba mga gunggong? Ito pang magandang sabi niya. Ayaw kitang mapahamak. Ayaw kong mabigo ang pamamahala mo. Mag-ingat tayo sa mga pinagkakatiwalaan at pakinggan ang boses ng taong bayan para sa kapakanan ng mga nakaranas nangangailangan. Hipokrita! Ayaw daw niyang mapahamak yung kapatid niya. Ayaw niya daw mabigo. Ay gago. Kung ayaw mo palang mabigo, bakit hindi mo siya tulungan? Hindi ka nga nakikita na tumutulong para sa kapanganan ng mga magsasaka. Unang nandun ka lang, permado ang ARB, ganun lang, wala na. Wala nang follow through. Anong follow through mo? Yung mga kaibigan mong Duterte, protektado mo. Mag-ingat daw sa pinagkakatiwalaan. Sa palagay mo, hindi alam ng Pangulo yan? Ikaw ang mag-ingat sa pinagkakatiwalaan mo kasi dinidispice ka na ng mga Duterte at yung mga kampo nila. Yung isang doktora dyan na natalo sa kasong libel, yung sinasabing red tagging kay Atom, talo, yung babae doon, kinakastigo ka na. Huwag mong idamay ang taong bayan. Kayo-kayo lang po yun. Wala po kayong mayorya. Kaya ikaw, Jaime, ang tindi mong magdrama. The flair for dramatic. Sobra, nakikiusap daw siya. Pakinggan mo ako at ang taong bayan. Ayaw kitang mabigo. Ayaw kitang mapahamak o leche. Napanood ko na yan sa entablado. Drama lang po yan. Baka merong lente na nakagano sa kanya. Lights, camera, action! Diba? Kailangan may tumutulong luha. Parang yung tugtog ng maalaala mo kaya. Sa palagay mo, Jaime, naniniwala ako sa drama mo. Isa lang naman ang gusto mo Pinababalik nila sa Pangulo, inuutusan nila ang Pangulo na ibalik daw yung budget sa Kamara. Ulitin-ulit. Kung ako sa Pangulo, hindi ko na pirmahan. Walang budget, walang sasahod, ewan ko lang.
Wala nang ayo-ayuda, mga punyeta kayo. Dahil lang hindi kayo napagbigyan. Dahil hindi napagbigyan yung amo nyong si Pusit, ginaganto nyo yan. Eh why not cooperate properly? Hindi dapat bigyan ng serbisyo si Pusit. Dapat ang unahin natin ay ang taong bayan, hindi si Pusit. Eh si Aimee, anong inuuna? Kunwari lang yun eh. Boses ng taong bayan, gagamit ng taong bayan card, gagamit ng victim card ang taong bayan. Pero ang gusto talaga nila ay bigyan ulit ng pagkakataon na dinggin sila na dagdagan ang budget ni Pusit. Kung ibabalik man ng Pangulo yan sa Kamara, ganun pa rin yan. Pag nagpumilit silang dagdagan ng budget ni Pusit, meron na namang aalmad yan. May aangal dyan. Ang Makabayan Black, sila Hontiveros, aangal yan. O di ganun ulit, stalemate ulit tayo. So therefore, pag walang pondo for next year 2025, all of these freaking idiots, kayong mga mambabatas, kayong government employees, wala kayong sahod. Stalemate. The services, stop. Wala eh. Hindi tayo nagkakaisa. Kasi bakit? Hinohold nila dahil kay Pusit yan. Yung mga sinasabi lang kasi PhilHealth walang subsidy. Kasi yung DepEd wala, tinanggalan ng 12 billion. Kasi yung DOH tinanggalan ng 25 billion. Kasi yung AFP modernization tinanggalan ng 10 billion. Kasi yung DOST kinulangan ng ganito, etc. etc. Dahilan lang yan eh. The main purpose of this is to have another chance to increase the budget of Pusit. Sa tingin nyo, pag in-increasean, binalik yung budget sa original ni Pusit, aalma pa sila dyan? Wala! Tamilmil na ang mga gago na yan. Iba naman ang aangal dyan. Ang aangal dyan ay ang Makabayan Black, ang mga progressive at mga minority. Sila naman ang bibira sa Pangulong Marcos, mga kababayan. O di ba? On both sides of the coin, wala eh. Kawawa ang Pangulo eh. Kaya ako, I just trust the wisdom of the President. Kaya nga sabi natin, ipagpanalangin natin siya kasi marami po ang gustong tumibag sa kanya. Pero alam ko, dahil magpinalibutan ng Pangulo ang kanyang sarili na magagaling, magdi-decide yan. Magdi-decide siya ng tama para sa taong bayan. Hindi para kay Aimee na sobrang drama tulad ng kanyang kaibigang Pusit. Ito naman ang patama niya. Lalo-lalo na sa kanyang pinsan, sa mga congressman, no? Dito na lang po sa dulo ng balita ito ng politiko na maraming kababalaghan. Aimee Marcos appeals to Bro Bongbong to fix 2025 budget. May sa dulo po, ha? Nagkagulatan na lang. Maraming kababalaghan. Ayun naman pala, talagang dramang-drama. No? Parang yung ending ng drama nila, too many mysteries. Kung bagang dating unsolved mysteries. Di ba? Ang tanging mystery dito is how Pusit ginastos yung confidential funds. Natagpuan na po na yung 1,900 na mga pangalan na ginamit sa OBP ay mahigit 1,300 doon ay mga multo. Di ba? Mabuti na lang tapat talaga Pusit. Nanguha ka ng pangalan sa sementeryo. Di ba? Senator Aimee Baba, ganon kababalaghan ang ginawa ng iyong best friend. Yun ang tunay na kababalaghan. Di ba? Kayo po. Ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.